Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bigating laban sa Japan. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So mas lalo nga pong nagiging excited ang mga Japanese boxing fans ngayon. Ito po ay dahil alam naman nating lahat na matapos talunin ni Takuma Inoue ang ating pambato na si former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angcas via 9th round knockout, ay ang siyang dahilan kung bakit napanatili niya pa din ang kanyang pinanghahawakan na WBA Bantamweight World Title belt. Habang ang kababayan niya naman na nagsilbing co-main event na si undefeated knockout artist 3 Division World Champion Junto Nakatani ay tinalo naman ang former World Champion Alex Santiago via 6th round knockout. Dahilan kung bakit siya na ngayon ang bagong WBC Bantamweight World Champion. At dahil nga po si Nakatani at Takuma Inoue ay parehong kampiyon sa 118 pound division ngayon, kaya naman hindi talaga malabong magtuo sila sa hinaharap. Sinabi na po kasi ni Inoue bago pa mag-umpisa ang laban niya kay Angcas na target niya daw gawin ang ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid na maging isang ganap na undisputed Bantamweight World Champion. Kaya naman para magawa niya ito ay kailangan niyang harapin si Nakatani. Habang si Nakatani naman ay sinabi po mismo kanina lamang sa kanyang latest interview na interesado daw siyang labanan si Takuma Inoue para sa isang unification fight. Kaya naman dahil dyan ay mas lalong nasasabik ang mga Japanese boxing fans para sa mga susunod na kaganapan sa Japanese boxing. Hindi lang po kasi si Naoya Inoue ang boksingerong inaabangan nila ngayon. Lalo pat pangalawa sila sa may pinakamadaming active world champion sa boxing. Sa likod lamang ng Amerika na may current 12 active world champions, habang sila naman ay may 9. Pag nagtuo si Takuma Inoue at Junto Nakatani, ay maihahalin tulad natin ito sa dapat na bakbakan ng dalawa nating pambato noon na sila Nonito Donaire Jr. at Janriel Casimero. Hawak po kasi ni Donaire noon ang WBC Bantamweight belt, habang nakay Casimero naman ang WBO belt. Kasadong-kasado na sana yung laban na yun noong taong 2021. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay umatras si Donaire matapos niyang hindi magustuhan ang mga sinabi ng kampo ni Casimero sa kanyang asawa na si Rachel Donaire. Nakakapanghinayang yun para sa mga Pinoy boxing fans, kasi yun na sana ang kauna-unahang pagkakataon sa buong kasaysayan ng boxing na dalawang Pinoy World Champion ang magtutuos para sa isang unification fight. Dahil sa pag-atras ni Donaire ay pinalitan na lamang ito ng former Olympic gold medalist Guillermo Rigondo na siya namang tinalo ni Casimero via split decision. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa kalagitnaan nga po ng paghahanda ni Ryan Garcia para sa kanyang nalalapit na laban kontra sa current WBC Junior Welterweight World Champion Devin Haney, ay bigla nga po nitong hinamon ang matagal niya ng kaalitan na si current UFC Bantamweight Champion Sean O'Malley. Banat ni Garcia sa social media na handa daw siyang labanan si O'Malley sa mismong UFC. Basta bayaran lang daw siya ng tama ng UFC President na si Dana White. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.